Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa pagdiriwang natin ng Pasko, ito'y pinasimple ng isang katotohanan. At ano po iyon? Ang Diyos ay pag-ibig. God is loved. Kaya kung meron man tayong dapat tanungin sa ating mga sarili ngayong umaga ng Pasko, ano ang pag-ibig kung hindi ito nakikita? Ano ang pag-ibig kung hindi naman ito naririnig? Ano ang pag-ibig kung hindi naman ito nahahawakan? Ano ang pag-ibig kung hindi ito naihahayag sa pinaka-konkretong paraan? Ang Pasko ay walang iba kundi ang pag-ibig ng Diyos na nahayag sa pinaka-konkretong pamamaraan. Maring oo, ang Pasko ay isang simpleng ekspresyon ng pagmamahal ng Diyos para sa atin, pero ito ang pinaka-konkreto. At wala nang hihigit pa sa pagiging konkreto ng pagkakatawang tao mismo ng anak ng Diyos upang bigyang mukha ang kanyang pag-ibig para sa atin. Kaya alam ninyo, yung binasa ko pong ebanghelyo mula kay San Juan, yun po yung pinakamahirap na ebanghelyo sa apat. Sapagkat very theological yung pagdiriwang ng Pasko kumpara sa ebanghelyong napakinggan kagabi, na kung saan dito ipinaliwanag ni San Juan, ang Diyos bilang salita, nagkatawang tao. Kaya alam po ninyo, simple naman po yung mensahe ng Pasko ngayong umaga. Gawing konkreto ang pagmamahal. Gawing konkreto ang malasakit sa kapwa. Kaya po alam ninyo, ang Pasko ay hindi lamang tungkol sa aginaldo. Ang Pasko hindi lamang tungkol sa mga bagong damit. Kaninang umaga, nung aga-aga may bata akong nakita. Tagang nakabihis. Alam mong bago yung damit niya. At meron siyang dalang bag. Sabi ko, anong laman ng bag mo? Sabi niya, konti pa lang po. Hindi pa yan na nakakatuwa sa kwento ko. Hindi pa tapos. Nung binuksan ko yung bag niya, sabi ko, buksan natin yung bag mo ha. Binuksan namin, may mga ilang mga 50, 100, may barya. May kasama yung pera. At ano ang kasama? Listahan. Wala pong biro. Sabi ko, ano to? Ano tong listahan? Mga pangalan. Sabi po ni Mama, yan daw po yung mga pupuntahan ko. Naku, natatawa kayo ha, natatawa kayo, pero aminin po ninyo, yung mga magulang na naririto, naku, gawain nyo po yan. Nanonood yung nanay ko ngayon, shout out, Nay, ibebenta muna kita. Nung bata po ako, pag araw ng Pasko, ganyan-ganyan. Sasabihin ng nanay ko, anak, Pasko ngayon, mag-bless ka sa ninong at ninang mo. Diba? Yan ang mga unang linyahan ng mga nanay eh. Pasko ngayon, para makapag-bless ka, puntahan mo ninong at ninang mo. At nung bata naman ako, dahil sadyang masunuri naman ako, yung mga ninong at ninong ko, malapit lang naman sa bahay namin, pupunta ako para mag-bless. Pagbalik ko, ano tanong ng nanay ko? Nakita mo ninong mo? Opo. Nag-bless ka ba? Opo. Ito na ang $1 million question. Parang alam nyo na. Magkano bigay? Yeah. At hindi pa doon magtatapos ang kwento ng aking Pasko bilang bata. Sapagkat sa paglipas ng buong maghapon, talaga namang makakapag-aginaldo talaga ako ng napakadami. At alam ninyo, ang nanay ko po ang siyang una nagturo sa akin kung paano maging tamang hinala. Sapagkat sasabihin ng nanay ko sa hapon o gabi ng Pasko, anak, itabi natin yung pera mo. Kukunin niya ng mga bata. Ganyan ang mga linyahan ng mga nanay, di ba? Tatabi natin para hindi kunin ng ibang mga bata. Ikaw naman, ibibigay mo, umaasa kang itatabi talaga ang iyong aginaldo. Ito na ang pinakamasaklap. Sa mga lilipas na araw, sasabihin ko sa nanay ko, Nay, kukunin ko na po yung mga aginaldo ko. Sasabihin ng nanay ko, di ba nung Pasko may bago kang damit? Di ba nung Pasko meron kang regalo? Kaya goodbye, aginaldo. Kaya kung meron mang pinakamasaya sa Pasko, alam niyo, sinasabi natin yung Pasko pambata lang, hindi rin. Ang Pasko para sa mga magulang.
Kaya mga minamahal ko pong mga magulang, isa pong paalala, hindi po to joke. Tigilan niyo po yung mga aginaldo ng mga anak ninyo. Totoo. Totoo. Sapagkat una, hindi po tungkulin ng mga ninong at ninang nang magbigay ng aginaldo. Pero kung may nakahanda naman kayo ngayon, ibigay nyo pa rin. Baka naman sabihin nyo, sabi ni Father, huwag magbigay ng aginaldo. Ibigay nyo pa rin. Pero hindi po unang tungkulin ng mga ninong at ninang na magbigay ng aginaldo sa Pasko. Sapagkat ang unang tungkulin po ng mga ninong at ninang, ipakilala si Kristo. At kayong mga magulang, tigilan po ninyo yung pagtatago ng aginaldo ng inyong mga anak. Relate na relate, ha? Mukhang nakuha na kayo ng aginaldo nung bata ka, ha? No? Bakit? No? Sapagkat huwag natin bigyan ng impresyon ng mga bata na kinakailangan magtrabaho sa araw ng Pasko para kumota ng marami. Sapagkat, kagaya ng aking sinabi, ang Pasko ay pagdiriwang ng pag-ibig. Kung nakapag-bless sa ninong at ninang, sapat na po iyon. Sapagkat ang kanyang ninong at ninang, ibibigay ang kanyang pababasbas para dun sa kanyang inaanak. Kung nakapagsama-sama sa Noche Buena, sapat po iyon. Bakit? Sapagkat maraming pamilyang hindi buo kagabi habang nagno-Noche Buena. Kung nakapagdiwang kahit papaano pero masaya, sapat na po iyon. Sapagkat marami po tayong kababayan na hindi malamang makapagdiwang ng Pasko. Ang pagdiriwang ng Pasko ay hindi lamang aginaldo, hindi lamang Noche Buena, hindi lamang mga bagong damit. Kundi ang pagdiriwang ng Pasko ay pagdiriwang ng pag-ibig. Kaya kung meron po tayong isang bagay na dapat pong siguraduhin ngayong umaga, paano natin mapagdiriwang ang Pasko sa pinakakongkretong pamamaraan? May mga nagugutom, may mga nalulumbay, may mga nagdurusa, may mga nagsusumamo ng pag-ibig. Naghahanap ng pag-ibig na maibibigay para sa kanila. Kaya ngayon po, yung pag-ibig na pinagdiriwang natin, naghahanap ng mukha, naghahanap ng kamay, naghahanap ng mga paa, upang ang pag-ibig na ating nadama, maiparamdam din natin sa iba. Pangalawa, sigurado ngayong Pasko, marami po tayong natanggap na regalo. Pero alam ninyo, bago pa man natin matutuhan ang konteksto ng exchange gift, tayo muna ang unang nakatanggap. Sapagkat yan po yung paraan ng pagbibigay o pagmamahal ng Diyos. Ang Diyos ang siyang unang nagre-regalo. Ang Diyos ang siyang unang nagbibigay. Kaya, when we were promised a Savior from the prophet Isaiah during the 4 weeks of Advent, I hope you still remember that, hindi natin inisip na yung tagapagligtas ay pagkakaloob sa atin, ang Diyos mismo. Sapagkat ganun daw po ang Diyos. Kapag nagregalo, hindi siya nagbibigay ng iba. Ang Diyos kapag nagregalo, nagbibigay ng kanyang sarili. Kaya nga hindi ba, yung mga taga-Bulacan, kapag magriregalo para makilalang taga-Bulacan, buntalhat ang binibigay. Ang mga taga-Pateros, kapag nagriregalo, alfombra. Ang mga taga-Pangasinan, bangus. Pero ibahin daw natin ang Diyos. Dahil ang Diyos kapag nagregalo, hindi bangus, hindi alfombra, ang kanyang ipinagkakaloob, kundi ang kanyang mismong sarili. Kaya alam nyo, sa isang parokya daw, nag-birthday yung pari. Luminya yung mga tao upang bigyan ng regalo yung kanilang kura paroko. At dahil sabi ni Father, alam mo, lahat ng parishioners ko, kilala ko. Kaya yung regalo nila, alam na alam ko kung anong ibibigay sa akin. May lumapit isa. Meron siyang pag-aari na bakery. Meron siyang daladalang box. Sabi ni Father, alam ko regalo mo. Talaga, Father? Cake o tinapay. Wow, Father, ang galing. Paano niyo po nalaman? Alam yan ni Father. Sumunod na nagbigay, meron po silang patahian. Ang sabi niya, alam ko regalo mo. Ano po, Father? Kundi pantalon, polo, o kaya barong. Ang galing, sabi nung nagbigay. Bakit niyo po alam, Father? Alam yan lahat ni Father.
Pangatlo, bata, lumapit, may dalang malaking box. Sabi niya, yung mga magulang nito may tindahan ng alak. Kaya sigurado, alak ang regalo ng batang ito. Kinuha po kagad ni Father. At naramdaman niya medyo basa yung box. Tinikman ni Father. Alam ko, regalo mo. Ano po, Father? Sabi nung bata. Beer. Beer ang regalo mo kay Father. Tama? Sabi nung bata. Mali. Tinikman uli ni Father. Alam ko na. Whiskey. Whiskey ang regalo mo kay Father. Sabi nung bata, mali. Tinikman uli ni Father yung basa. Hindi na ako magkakamali. Vodka. Vodka ang bigay mo kay Father. Sabi niya, mali po. Anong regalo mo kay Father? Tuta po. Hayaan nyo na ako, Pasko naman. But what is the point? No? What is the point? Kaya tumataba yung mga pare. No? Alam nyo na ang kanilang mga tinitikman. But that is not the point of the story. The point of the story is when God gives, He doesn't give wine, He doesn't give alfombra, He doesn't give buntalhat, but when God gives, He gives of Himself. At yung po yung ipinagdiriwang natin ngayong umaga. Hindi lamang yung kanyang pagsilang, kundi ang sabi sa Ebanghelyo, ang salita, nagkatawang tao. Isang Diyos na hindi malayo sa atin, isang Diyos na kasakasama natin, isang Diyos na kapiling natin. Kaya alam niyo, dahil ang Diyos ay Emmanuel, God is with us, hindi natin pwedeng sabihin kay Jesus, hindi mo naiintindihan ang pinagdaraanan ko. Hindi mo nauunawaan ang nararamdaman ko. At hindi mo alam ang sakit na aking naranasan. Bakit? Sapagat ang Diyos, been there, done that. Ganun po magregalo ang Diyos. Nagre-regalo ng kanyang pag-ibig sa pinakakongkretong pamamaraan sa pagbibigay niya ng kanyang sarili. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, napakasimple ng mensahe ng Pasko ngayong umagang ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos nagbibigay ng kanyang sarili. At ang tunay na pagdiriwang ng Pasko, hindi lamang sa pamamagitan ng party, hindi lamang sa pamamagitan ng reunion, exchange gift. Ang tunay na pagdiriwang ng Pasko, kapag natuto tayong bigyan ng mukha ang pag-ibig na ating naranasan. Kapag pinagpatuloy nating ipadama ang pag-ibig na natanggap. Ito'y sa pamamagitan ng pinakakongkretong pamamaraan. Kaya ngayon ang hamon ng Pasko, pwede ka ba? Pwede ka ba maging mukha ng pag-ibig ni Kristo? Hindi lamang sa loob ng tahanan, kundi mukha ng pag-ibig sa ating pamayanan. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Amen.